Dito na tayo sa pinaka-boundary ng loob ng kuweba o tinatawag nilang station. Dito sa aking kaliwa, dito yung daanan papuntang Extreme Adventure. At dito naman sa akin kanan ay ang daanan pa rin sa regular adventure. So ngayon, sisilipin natin kung anong meron dito sa Extreme Adventure na to. Let's go! Gagapang ka na parang aso. Kita nyo naman. Enjoy! Woo! Enjoy while struggle. Guys, tingnan nyo sa part na to. May papakita ko sa inyo. Dito, tanaw nyo yung napakagandang tanawin. Ay tanaw natin yung sentro ng Kabayanan. Tapos yung Ugong Rock. Ayun kung nakita ninyo yung kubo-kubo na yun. Mary and Joseph. Joseph nakaupo. Si Mary ay nakatayo at parang nakabang palad. Kung kasi tayo. Kaya si Sir Max. Kasya. Ay, sexy pa. Ito na. Ito na sinasabi ko, guys. Yan, ito na yung challenging part. Nyo. Pagdating mo sa part na to, kailangan mong yumuko. Kasi ay marami kang mauntugan gaya nito. Kasi sa buhay natin. Bumubuo siya kasi walang hangin na pumapasok. Ito guys, sa part na to, ito yung tinatawag nila na halo. Na kung pupukpukin mo, ay tumutunog na parang bakal. Sa kabila, magkaiba yung tunog. Iba sa dito. Isa pa to, pero wala. Welcome po sa ating 100 Caves. So, si 100 Cave po ay isang caving adventure. At dito naman sa ating adventure, meron po tayong dalawang klase ng tour. Ito po ay ang ating regular tour at ang ating extreme tour adventure. Ang pagkakaiba nito, si regular tour po ay 45 minutes lang para sa ating time tour consuming. At ang ating extreme tour naman ay merong 1 hour. Or mahigit ng konti, depende sa performance. At ang kaibahan naman, yung ating regular tour ay tinatawag nating Cave Viewing Adventure. Sapagkat ito ay simple lang. Meron tayong hagdanan, meron tayong tulay, kasi inayos natin ito para kahit anong edad siya, bata man or may edad, sabihin natin may edad, eh kayang-kaya. Ano po? So, yan yung ating regular tour. At pagdating naman sa ating extreme tour adventure, ito naman yung tinatawag naming challenging tour. So, kung kailangan mo ng adventure talaga, dito ka na sa extreme tour adventure kasi doon ka matcha-challenge. Dahil may mga lagusan or passage na maliliit. Kumbaga, eksakto lang sa mga katawan natin na makakapasok tayo sa entrance ng passage na ito. So, ito ay may mga tinatawag nating short rappel. Kumbaga, wala tayong hagdan kasi doon, so lubid ang gagamitin natin pababa. So, isa yun sa mga challenge. At marami pa.
Hello guys, nandito tayo ngayon sa Barangay Cabinet. Napunta ang makikita natin. Pinagmamalaki lang. May dalawang uri ng food dito. At meron din street food. Welcome, mabuhay. Ano po? At ako po si Kuya Art, ako ang inyong magiging cave guide. At si Ariel, Kuya Ariel. So tayo po ay pupunta sa ating cave viewing adventure na regular tour. Ito ay nasa 359 meters sa loob ng ating kuweba. So tatagal siya ng 45 minutes. So marami tayong mga calcite crystals. Kung pwede lang po, wag nating hawakan. And then meron tayong mga bats, chamber na dadaanan. So lahat naman sila ay malayo or mataas, so hindi naman nakakatakot. At meron tayong 80 meters above sea level, ating cave entrance, so akyat tayo ng konti, ano? Dahan-dahan lang. Tawag namin dyan ay warm-up hike. At marami tayong mga kumikinang na bato, sana wag na nating hahawakan. So pwede po natin kunan ng picture lahat. Meron lang tayong kasabihan, take nothing but pictures, leave nothing but memory. Bring nothing but memory, leave nothing but footprints. Ano pa? Burn nothing but calories. Ayan, burn nothing but calories. So, kung ready na po tayo para sa ating adventure, let's go, let's enjoy the tour. Okay. Ayun, simulan na natin yung adventure. Kasama natin si Kuya. Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Ariel. Si Kuya Ariel. Ayun, isa rin sa magsisilbing guide natin. At si Pres. Anong pangalan ni Pres, sir? Arturo. Si Pres Arturo. Ayun. Kapag kayo naparuta dito, makikita ninyo yung dinadaanan natin. Medyo masama lang yung panahon ngayon kasi araw ng ano ngayon, November 4, araw ng pasok ng bagyo dito sa Palawan. Maputik. Maputik yung daan natin. Ayun, no? Ito agad ang bubungad sa atin. Hinihingal na tayo. Lapit pa lang eh. Hinihingal na. Meron na rin pala mga hawakan dito. So madali nang maglakad kasi may mga hawakan. Kung maputik lang, ito na. Ito na yung pinaka exciting part.
Eto na. Akyat tayo. Ito yung part na sinasabi ni Pres na may paakyat. Aray. Hingal, hingal. Hingal ka agad. Woo! One more pa lang. Ito yung warm up na sinasabi ni Pres kanina. Hiningal na tayo. Hi, hi. Ayun. Ayun guys, first time natin talaga umakyat sa mga ganito. So hindi tayo sanay. Pero ito na yung way para magtuloy-tuloy tayo sa pagka-camp, pag-aakyat, pag-hike. rinig na rinig yung hinga ko, no? Pagdating nyo dito, hindi naman kayo medyo mahirapan kasi mayroon kayong paghahawakan. Kaya kayang-kaya to, kahit patanda, kahit bata. Ito na. Sige, kaya pa. Sige, bawa na kayo. Para pag makakontent kayo ng maganda. Ito na guys. Paunahin natin sila. Para mapagpahingan na rin tayo. Ayun na. Ito na yung hagdan. Ito na yung hagdan. Ayan, siling labuyo. Hey, ako naman. Whew. Bismillah. Matibay naman yung kahoy dito. Huwag kayong mag-alala. Okay. Para sa reference nyo, 6-footer yung height ko, tapos ang bigat ko 110 kilos. Ang bigat. Ha? Ayan, pagdating nyo sa part na to, may mga siling labuyo, may mga siling ligaw. Okay. Kita nyo naman. Enjoy, enjoy. Woo! Enjoy while struggle. Guys, tingnan sa part na to. May papakita ko sa inyo. Dito, tanaw nyo yung napakagandang tanawin. Entrance ng cave. Sabi nga dito sa entrance ng cave. Ano dyan kuya? Ano na yan yung mga rock? Ano na yan? Mountain? Sir, Ayun yung Ugong Rock. walang kayamanan. Tapos ito. Tayo dapat. Ano, sentro ng Tagabinet. Ayun. Yung mga bahay na yun. Ayun guys, ano, dito sa may kinatayuan natin, ay tanaw natin yung sentro ng Kabayanan, tapos yung Ugong Rock. Ayun oh, kung nakita ninyo yung kubo-kubo na yun. Hiningal tayo. Okay. Dapat kita yung bundok ng underground. Ayun. Dapat daw ay kita yung bundok ng underground. Kasi kung hindi natin mapangalagaan ito, ano na lang yung magiging
madadat na ng ating mga henerasyon kung wala itong mga ganito. Okay. Pagdating nyo dito sa may taas, ito yung makikita ninyo. Ito na yung entrance. So mamimili ka kung sa entrance kung gusto mong pasukin. Itong sa kabila o itong sa kabila. Entrance, elevation. Ganda! Ganda rito. Kita nyo? guys. Every time na pupunta tayo rito, lagi tayong na-amaze. Ang ganda talaga. Pahinga-pahinga muna tayo konti. Dito pa lang sa entrance, Tulungan nila yung 100 caves na may content para makadagdag. Okay, ready na. Tidak, mauna ka. Sige na. Yan, okay. So guys, first thing first, syempre, yuko tayo. Kaya meron tayong headgear para maprotektahan yung ating ulo sa mga untog-untog dito sa portion ng kuweba. Daldal ni mo. Diretso lang. Tour guide talaga. Paano tayo open? Sir, ano mo daw? Paano open? So, open natin yung mga light natin. Sige. Pasok. Okay, susunod tayo guys. Sunod na tayo. Ito. Pag pumunta kayo dito, ito ang mararanasan nyo guys. Talagang adventure talaga to. Wow. Dito guys, meron din palang daanan dito kung ayaw nyong yumuko. Kung ayaw nyong yumuko dito, dito kayo dadaan sa kabila. Yan. Mas okay pa dumaan dito sa kabila. Kung ikaw ay malaki, mabigat, yan, dito ka dumaan. Dito, kung ikaw ay fit, kung gusto mong yumuko, dito ka dumaan. Meron na dalawang bahaging daanan dito bago mo marating yung loob ng kuweba. Balin sa sayaw, kapatid. Ha? Balin sa sayaw. Taas. Uy, balin sa sayaw. Oo. Meron nakita si Motorride na balin sa sayaw. Saan mo nakita? Ayun. Motorride. Abot. Abot to. Pero hindi pencil yung puro talaga na. Oh, hindi nga po kasi ano na siya. Ano yan siya, blackness reflect yan. Anong tawag dito? Sweetlets. Balin sa sayaw. Oh, balin sa sayaw. Kamag-anak yan sir, kamag-anak. Ayun oh, balin sa sayaw. Kamag-anak ng balin sa sayaw. Mamaya meron talaga yung ugat na. Maputi pa yung kanyang Ayos. bawal. Or ngala-ngala na isda. Ito yung alang-ala ng isda. Yan. Ayun. Kasi nga parang alang-alang nga siya Ngayon, sa malaking isda. ayon sa pag-aaral, ito ay solution type of cave. Binutas ito ng tubig, ito po ang nagpapatibay. Ang tawag dito ay scallop. Yan. Ibig sabihin ng tubig pumapasok sa loob, kaya may ganito. Yan. Ang tawag dito ay scallop. So ibig sabihin ng tubig pumapasok sa loob. Yan. Kaya ito ay isang solution type of cave. Ang gumawa nito, ang butas nito ay tubig. Yung solution. Yung tubig. Your water solution. Tignan nyo naman, oh, parang talagang, kala mo, sinadyang inukit ng tao. So parang hindi ko panipaniwala ang nature, no? Grabe, ganda. Yan. So ang 100K po ay isang limestone pala. Dahil Yun. approximately ang edad ng ating 100K ay 25 million years old. So wala pa siya sa edad para maging marmol. Yan. Ito yung unang stalagmite. Dahil nasa ground, ang tawag sa kanya ay stalagmite, pataas yan. Si stalactite, galing sa ceiling, pababa siya. Kapag yung dalawang yan ay nagdugtong or nag-meet, tawag na sa kanila ay column. So, kaiba, si flowstone. Si flowstone naman ay tutubo sa pamamagitan ng pader. Kapag wala pong pader, wala pong tutubo na flowstone. Hindi katulad ni stalagmite, tutubo po yan kahit sa gitna dahil meron siyang stalactite. Tapos kaya may stalagmite yan. Yan. So, isa yan sa mga nating stalagmite. Ito naman yung isa sa mga rock formation. Ang tawag namin dito ulo ng baka or ulo ng dinosaur. Ayun. Yan. Ito yung tinatawag nilang ulo ng baka o tinatawag ng ulo ng dinosaur. Dahil sa anyo nito na nagmimistulang hugis baka, ano po?
Kita nyo, di ba? Hugis baka at hugis dinosaur. Dinosaur din. Sabi ko, wala kaming dinosaur sa Pilipinas. Baka lang. Kaya, ang ganda Grabe, natin guys. sa ulo ng baka. Kita nyo? So, it's a cow head lang. Hindi siya dinosaur. It's a cow. Alright. Ito na naman Alright. ang pangalawa. Stalagmite na maliit. Ang tawag namin dito ay baby. Kasi bata pa siya. So, ang pagtubo nito, sir, ay 0.5 cm per year. Ha? Per year po. Napakaliit. Pero minsan, nakadepende sa drip water. Yung pumapatak na mineral po. Kapag mabilis po yung drip water, mabilis din po yung paglaki. Yan po bang water na yan ay... Mineral po ito. Mineral. So, ibig sabihin, safe siya na tikman. Pwede po siyang inumin pero hindi natin nire-recommenda. Oo. Kasi puno ng mineral yan. Puno ng Baka hindi mineral. kaya ng Lahat katawan ng natin. mineral, oo. Baka mamaya tubuhan tayo ng stalagmite. Joke lang. Okay. Ito yung pangalawang ano, no? Malaki. Stalagmite. Malaking stalactite, walang stalagmite kasi naniniwala tayo na ito ay nasa ilalim ng tubig. Noong panahon at may tubig pa dito, kaya hindi nakabuo ng stalagmite niya. Dahil na ano siya sa tubig. Pero dahil sa sinasabi ko nga kanina, na dahil sa tectonic plate movement, umaangat ang bato, ang ating mga ano dito sa mundo, yung mga bato na nakatulad dito, so wala na siyang tubig ngayon. At isa pa sa maganda naming rock formation yung aming sexy lady, yung 100 games lady, yung katawan, yung kanyang buhok, yung kanyang kasiksihan. So tawag namin dyan ay the lady of 100 games. Pailawan na. Ayan. Ito naman ang isa sa tinatawag nilang sexy lady. Dahil sa nagaanyo na parang hugis babae, na hugis sexy. Oh, may Ano? dibdib. May dibdib, may alam mo na, at may ulo, di ba? Ito sir ang kanyang pagkain, galing sa Jollibee. Chicken legs. At syempre, hindi mabubuo yan kapag walang pagkain. Ayan ang kanyang pagkain. Gutom yan. Chicken legs. Chicken legs, di ba? Korting chicken legs. Galing sa Jollibee yan, isa flight. Ang galing. Ayos. Yan, partner talaga yan sila sir. Para hindi nagugutom yung ating baby. Okay? Dito naman Okay. tayo. Meron din tayong dolphin at saka meron tayong seahorse. Pag dito tayo, kitang-kita yung dolphin. Yan. Diba? Yung uso, yung katawan, kulay puti. Ito yung kanyang paligpik. Yan. So si dolphin yan. Yung shape. Yung Yung shape, yung uso. Yun, rock yun. formation ay parang isang dolphin. Ayan. Yun yung uso niya, ito yung fins niya, buntot. Ayan. Yan Yun yung mukha. Ayan. Ayan. Mata lang ang wala. Mahirap na rin gawin na ng matay. Ay, sorry. Yun, seahorse. Yun, sa taas. Yung ulo Yun. ng seahorse, ito yung buntot. Ay, oo nga, seahorse. Oo nga. Dito guys, sa ano ko, ay Pailawan daw. Rock formation. Si Red Pailawan daw. Sorry. Dito guys, sa likuran ko, makikita ninyo yung hugis dolphin. Tingnan nyo naman. Yung kanyang nagmistulang parang dolphin. At hindi lang yan, sa harap nito ay makikita ninyo yung hugis Seahorse. seahorse. Ayun. Hugis seahorse siya. Di ba? Mula sa taas hanggang baba. Di ba? Yung shape niya ay parang seahorse na talaga. Ang galing. Okay. Ngayon, bababa tayo sa hagdan. Meron tayo batch chamber sa taas. Pwede pinalasan ng nakangiti, baka hindi holy water. Dalawang klaseng tubig ang bumabagsak sa ceiling natin. Isang holy water at holy ships. Ayan. Mind the words. Okay. Parang walang ano ko. Yan kasi yung batch chamber Namatay? natin sa May ilaw, di ba? bandang puluhan natin. Okay, dandahan lang po. Dandahan lang. Bababa tayo sa ating hagdan. Bababa tayo sa hagdanan. Okay. Pagdating nyo sa part na to, mayroon tayong bababaan na isang hagdanan. Nasa 30 feet ang Kaya nagdala ko ng maraming ilaw eh. Ito guys, makikita ninyo. Mayroon hagdan pababa. Ang taas niya ay 30 feet. Kaya tayo nagdala ng maraming ilaw dito kapatid.
cave. Ayan, makikita nyo mga ka-rides. Nasa 30 feet yung ating bababaan. Okay, mauna ka. 30 feet yung Mauna si Motoride. nandahan lang kasi matugas, so hindi kailangan magmadali. Kailangan tama, sakto. Yung Yun. Kita yung mga bato, yung mga paniki, yung maliliit na paniki. Grabe, napakaganda ng kuwebang ito. Ito, may shape din, no? Di ba? Tayong-tayo. Okay guys, babain natin yung pababa dito na ang taas ay 30 feet kuya, no? So 30 feet ay hindi naman masyadong mataas. Ayan guys, oh. Nakakatakot guys. mataas. Mataas. Na to, pero kakayanin. Ito sir, kung papatingnan yung paikot, maraming chamber. Maraming kuweba na maliliit, kaya tinawag siyang 100 cave. Pero hindi namin pinilang, malamang sobra po sa 100 yan. Kaya 100 caves. Dahil maraming chamber. Katulad dito, yan, ibang daanan din yan, ibang passage yan. Tapos ito, iba rin passage ito, dinadaanan natin yan dito. Katulad dito, iba rin ito dito. Ito, iba rin. Ayun, may baon tayong electric fan. Sabi ko na, magagamit natin to eh. So kung magawi kayo dito guys, dala na rin kayo ng ganito, portable fan. Tapos ito yung dinadaanan natin, iba na rin. Ito. Tandaan lang, madulas. Okay. Kung makikita nyo yung mga nag-iitima na to ay yung mga tinatawag natin na water residue at guana. Yan. Guana. Yan. Kanya yung sinusulan para maging select time. Mabubuhos yun. Marami mamaya doon tayo, mas marami. Ano po yan? Water or drip lang? Sleeping water, may mineral po yan. Guys, so sleeping water. Kaya siya sleeping water, imbis na mag-drip siya, ay nakahinto lang siya. Ayan o. Yes, may gagamba here. Yan. Ito, ang old na tinatawag nating stalagmite at stalactite na nagdugtong. Ito, ang tawag dyan ngayon ay column. Sa ngayon po, ito ang the best na ano niya, isa siyang figure measurement. So kapag sexy, kaya-kaya, kasya. Kasya. Yan. Tingnan natin si Mag. Subukan ko, no? Narinig nyo naman yung sinabi niya. Sige Mag, sige Mag. Tingnan natin kung kasya tayo. Kasya. Kasya si Sir Max. Kasya. Ay, sexy pa. Kasya. Sexy pa tayo. At dito, Ito yung short rappel na tinatawag. Isa ito sa ating ang tawag dito, nakaka-excite na party. So ang pagbaba dito, unahin lang ang kaliwang paa. Kaliwang paa, hawak sa lubid para nakabalance. Kanan, Para makapasok, Kaliwa. makabas ka. kanan. Yan. Tapos may hagdan patalikod. Nakahawak lang sa lubid para nakabalance. Yan. Okay. Yun o. O, di ba? Simple lang. So, ito yung isa sa mga challenging part dito. Okay. Mag-rappel tayo pababa. Pero Kaliwa kanan, guys, kaliwa kanan. Gamit lang itong lubid. Okay, So, simulan kailangan natin. lahat yung mga nakanat na, yung lahat ng mga nakanat. simulan natin guys. Una, Guys, lahat ng mga nakanat na yun, ay hindi dapat mong hawakan. Huwag kang hahawak sa kaliwa. hindi nakatali. Hawak lang sa lubid. ito. Yan, yan. Ito yung tama. Yan. Dapat ay kaliwa muna, Go kanan. bago kanan. So, Para kaliwa doon sa taas. Ito? Yan. Diba? Bago diretso na kanan. Medyo baba na. Hawak sa lubid. hawak ka sa lubid. Tapos, harap na ako. Kahit nakatalikod sir, mas maganda nakatalikod. Step backward ka sir, step backward. Okay, papakita ko sa inyo guys. Nakahawak ka sa lubid. Yan. Hawak tayo sa lubid. Yan, mas kampante pag ganyan. Ito na. Ito na sinasabi ko guys.
Yan, ito na yung challenging part natin sa pagbaba. Kailangan Ito tama na. ang posisyon. Kasi pag mali ang posisyon, Tama yan, posisyon dapat. Position. Kailangan ko talaga mag-diet. Okay. Nandito na tayo. na basic to. Ito na basic guys. Kasi manipis. Yep. Si Motorhead guys, tingnan nyo. Si Motorhead ay may bigat na 80 kilos. Tapos, At may height na 5'6". Baliwala. Hindi natin nakikita ang daanan natin kaya kailangan natin ang ilaw. Kaya, Kailangan rotating natin lang. Lubid is life. Dito sa baba, bago tayo mag-proceed doon, kuya, no? Okay. Hintayin muna natin sila bumaba. Hintayin muna natin sila bumaba. Bago tayo sumunod doon. Kailangan kasi kumpleto yung nakababa. Kailangan kompleto lahat. Baka may naiwan pa sa taas eh. Mahirap na. Baka mabuhay yung sexy doon. Hawak sa lubid ah. Hawak po. Kasi lubid is life. Let's go. Kapag laging hinahawakan. Kailangan bawal siya hawakan para ganito lang siya. Ganito lang yun. Ma-press yan siya. Para siyang ice cream o para siyang yebe. Ngayon, katagalan ng panahon, lalaki ang kanyang glitters. Habang nagkakaedad yan siya, lumalaki ang kanyang mga kristal. Yan. Ibig sabihin, medyo bata pa yan siya. Bata pa. Okay. Kaya itong ating regular, bastante sa mga may edad na tao, may edad na talaga, mga bata. Kasi ito, nilagyan namin ng tulay dahil minsan may tubig pag malakas ang ulan. So may mga bata. Okay. Kaya nilagyan namin ng tulay para maganda sa paglakad. Para madaanan. Opo. Kasi dati wala pa siyang tulay. Para kami tulay din ako mga guest. Mhm. Kasi may tubig. So para hindi istorbo sa paglalakad nila yung tubig, nilagyan namin ng tulay. Pero sir, yung kuweba na to, wala tong tagusan, no? Wala. Tagusan? Oo, wala siyang labasan. May tagusan May din siya. tagusan din siya. Kaya po, yung ating kuweba malamig, di ba? Mhm. Pansinin nyo, kapag pumasok kayo ng kuweba na hindi malamig at parang mainit siya, huwag kayong tumuloy dahil ibig sabihin wala pong butas sa kanila. So kapag malamig ang pakiramdam ninyo, maganda yan. Ibig sabihin marami yan siyang entrance. Maraming hangin na pumapasok, na oxygen. Okay. Ito yung ating seafoods gallery. May pusit, may octopus, may jellyfish, yan. Yung kanyang Mga shape niya, no? Yung kanyang mga hugis. Hugis, Tawag octopus. na rin yan ay draperies. Yan. Mga flowstones. Nagkalat na yung kanyang mga May sounds. Uy. Relax lang. Hindi na rin pala guys mahirap pumasok dito kung kayo ay mapaparito. Sundan nyo lang yung aming dinadaanan. At pinaganda na rin sa loob. May mga tulay na nilagay para sa mga bata, sa matatanda. Ito sir ang aming gruto. The House of Mary and Joseph. Joseph nakaupo. Si Mary ay nakatayo at parang nakadaog ang palad. So tawag namin yan ay gruto. Oo nga, no? Oo, nakasave na parang... Para siya may bitbit daw na baby or Parang nakadaog may ang bitbit siya palad. na baby. Si Joseph naman ay nakaupo doon. Yan. So, tawag namin yan ay gruto. Ito tinatawag nilang gruto. Gruto. So, magigets ng ating mga Katoliko, kung mga Katolik man sila, ang ating image na yan. Dito kasi, sa pwede na to, is marami kong makikita ng mga formation. Marami kong hindi Dito guys sa loob, nadadama ko na malamig. Malamig sa loob. Hindi siya mainit. Kaya kung mapapansin niyo yung electric fan ko, hindi ko na dinala kasi okay naman pala.
So, maayos yung daloy ng paghinga natin dito. Ibig sabihin, marami siyang lagusan, kaya malamig dito sa part na to, sa area na to. Kahit nasa dulo-dulo na kami. Ano na sa tayo sir eh? Nasa bandang gitna na tayo sir. Nasa gitna na tayo. Ng kuweba. Kumbaga nasa inner Ito, part na tayo. ito nag-shape siya na ano, tayong-tayo. Tayong-tayo. Di ba? Maraming kulong. Yung ating mga stalactite nagtugtungan na. So marami na tayong kulong. At isa ito sa magiging dahilan sir para magsara ang kuweba. Ah, Kapag marami ng ganito, or kaya flowstone, nagkapal na yung mga ganito, flowstone, magiging dahilan na para hindi na magkasya ang tao, magiging sarado na ang passage. Nagdugtong na siya. Wala nang lagusan sir. yun lang. Pero it will count million years bago mangyari. Bago mangyari yun. Ito ang isa sa pinakamagandang cave shore or cave curtain ng 100 cave. Mayroon kami chandelier dito sa taas. Yes. Mga rock formation na malalaki, flowstone. Yun, no? Ito yung aming flowstone gallery na malalaki. Grabe. Yan talaga siya. Million years na talagang edad. Yan. Yan yung cave curtain o cave shore na tinatawag namin. Ang ganda ng formation. Yan, parang palda, no? So pwede kang magtago dyan sa loob. Kakasya dyan kahit 2 tao sa loob. Ito, di ba? Laking butas niyan sa gitna. Ayun guys, nandito na tayo sa pinaka-boundary ng loob ng kuweba o tinatawag nilang station. Dito sa aking kaliwa, dito yung daanan papuntang Extreme Adventure. At dito naman sa akin na kanan ay ang daanan pa rin sa regular adventure. So ngayon, sisilipin natin kung anong meron dito sa Extreme Adventure na to. Let's go! Dito sa station na to. Grabe, ang ganda! Ang ganda guys! Ito yung mga malalaking ano natin. Rock formation. Tapos tumutunog din ito. Ayan. Ito example, wala nang hagdan, aakit na tayo sa pader. Ah, okay. Ah, sorry. So, ito... Kapag pantay tao, aakit din natin ito. Okay. Kasi wala tayong hagdan, di ba? So pag agad dito, kaliwa lang. Kaliwa ng paa. Akyat. Yan. Tapos Yan ang ito. simula ng challenge ng extreme. Yan. So ito na. Ito ang unang challenge. Akyat ka sa pader para makatawid. Ang unang hakbang ng extreme challenge. Alright. Okay. Ngayon naman ay subukan natin. Okay guys, narating na natin yung Extreme Adventure. Ito yung unang challenge na kung saan ay aakyat tayo dito. Kanina, dumaan tayo sa pagkarami-raming hagdan. Ang kaibahan dito ay wala ka ng hagdan na dadaanan. Papatong nyo na lang yung paa nyo dito. Panoorin nyo yung gagawin ko. Subukan natin. Okay, kaliwa muna. Unang challenge. Ito yung unang challenge. Okay. Okay. Yes. Yeah. Ito guys, papakita ko sa inyo yung unang challenge. Ayun! Yan. Tapos isa pa ulit sir, pader. Akyat Yun. na tayo yan. Isa pa. Isa pa? Isa pa. Kaya pa to, kaya pa. Yan. Try natin yung isa pa. Isa pang pader. Sige, magkita na lang tayo dito sa... Okay. Dito, akyat ulit sa mataas na bato. Tapos gapang sa tabi ng bato. Dito ulit. Ingat. Yan. Pader ulit ito. Sabi ni Sir, ito naman yung pangalawa na inyong madadaanan. Ganun pa rin. Lakad pa rin tayo. Lakad pa rin tayo. Ingat, ingat. Yan. Ingat lang, pagdating dito at bababa tayo dito.
Ingat pagbaba. So, madulas na ang part dito. Okay. Ayun guys. Narating natin yung pangalawang Challenge. challenge. Kuha natin, dalawang challenge. So marami pa ang susunod. Pero ito sir, ay patikim pa lang. Patikim pa. So sa susunod nating biyahe, gagawin na natin lahat yan. Okay. Narinig nyo guys, narating namin yung pangalawang challenge dito sa Extreme Adventure. So, dito muna magtatapos yung video. Sa susunod na video, ipapakita namin sa inyo na pupuntahan pa natin yung maraming challenge dito sa Extreme Adventure ng 100 Cave. Okay! Alright, maraming salamat kay Sir Mags. So lahat po, iniimbitahan po natin mapabuong mundo, hindi lang po sa Pilipinas at hindi lang po sa Palawan at Puerto Princesa. Lahat po ng ating mga kilala kaibigan, pwede po natin yayain mag-caving adventure sa ating 100 caves. Hindi po kayo mapapahiya para po sa inyong pagyaya na kamit or magawa ang isa sa pinaka the best na caving adventure. Dito lang po yan sa 100 caves.